Siyempre ho, shout out doon sa buong Cereza Force family, kay Shiro Kansaki, kay Juby Sestina, kay Joel Q, kay Ruben Tolyo, kay Ma'am Chris Rose na walang sawang sumusuporta sa atin. Sino pa? Kay Ma'am Neng Gigi. O pag dumating siya, sabihin nyo na, i-shout out ko na ha. Kay Shiro Kansaki, kay Remy Nopiel, si VG Badjola, sino pa nandiyan sa taas? Yung ano din, i-shoutout na natin yung may birthday ngayon, no? Si Chai Cher, founder ng Cereza Force family, Orlando 5193, at kay Roberto Santos, Edel Lumingkit. Shoutout sa inyong lahat. Tapos na po tayo. Maraming salamat. God bless ho. Ubus na. PBBM lang malakas. Game na ho mga kababayan. Umpisan, unahin natin. Ito ho mga bossing. Nagtataka lang ho talaga ako hanggang ngayon ho mga kababayan. Bakit? Itong mga ito, hindi ko alam. Yung mga kilusan at galawan naman po nila, alam naman natin na DDS sila. DDS ka raw. Pero kapag itinatanggi na DDS, bakit ho ba mga kababayan? At ano po ba ang nakakahiya? At kung bakit sila tumatanggi kapag kasi tinatanong na sila ay DDS. Lucy, shout out. Pakinggan nyo mga bossing. Sabi nila DDS ka raw. DDS ka raw. Medyo Duterte supporter ka daw. may may nagtanong na sa akin yan, then as I have said, parang 50-50 ako dyan. Ako, ayaw tanggapin ni Kiko Barsaga na DDS siya. Yung mga DDS pa naman talagang hangang-hanga dito sa mga ito. No, yung mga DDS kapag kayong tipong nagsasalita noon si Kiko Barsaga, grabe makahiyaw, grabe. Nako, Kiko Barsaga, dapat ka sa Senado. Ganun pa sila. Pero ewan ko lang kung ano nasasabihin ng mga DDS ngayong itinatanggi sila nitong mga superhero nila. Cheryl Banyaga, shout out sa iyo. Isa na yan si Kiko Barsaga. Sumunod, eto si Tekia, si Malu Tekia. Una ko kasi nagkakamali ako doon sa pronunciation ko ng apelido niya. Ngayon, Tekia pala yung pag-pronounce doon sa kanyang apelido. Si Tekia din. Game! May tanong muna ako, okay, magagalit ha. DDS daw kayo. Ayan, hindi ako sinasabi ng mga tao. DDS. Ano po ba talaga? Hindi ako DDS. Ay. Gabi. Ay, sandali. Paano yan? Pati ito, tinatakwil yung pagiging DDS niya. Ano ba talaga meron? Sabi ni Cheryl Banyaga, ayaw nilang matawag na DDS kasi aanga-anga at uubob-ubob daw. Madadamay, masasama sila. Di ba, Sir Danilo Espejo? Bakit po kayo naging DDS? Ito pa din, si Guans. Ito din mga kababayan, yung mata pobre. Bakit po kayo naging DDS? Hindi po ako DDS. Uy. Nakakahiya siguro talaga maging DDS, ano? Kumbaga, mga kababayan, kasi tingnan mo naman, ako pansin ko sa kanila, lalong-lalo na dito sa ating channel, dito sa ating Mark Ramos channel. Ano po, napapansin ko naman, yung mga, tawag natin dito, piso comment ng mga DDS, nakakahiya din, huy. Bakit? Biruin mo, ito, umaabot tayo isang oras at kalahati, yung talakayan natin, yung kwentuhan natin. Tapos ang isasagot lang sa iyo, ang iaano lang sa iyo, ang ibabala lang sa iyo ng mga DDS, bayaran ka. Puro ganun lang, paulit-ulit Miski na ako, kapag kayong ako, kunyari kasama ko sila, itatanggi ko yung mga yan. Ay, hindi ako kasali dyan. Nakakahiya po yung mga yan. Tatanungin mo, maalamin mo kung paano nila ipagtatanggol ang vice-presidente. Wala, iniiba lagi yung usap. Ganyan naman sila. Di ba? Kaya itong mga, hindi maipagmalaki na sila ay DDS. Ako, tanungin niyo ako kapag nakasalubong niyo ako sa kalsada. Mga bossing, Mark, sino sinusuportahan mo? Aba, proud ako. Napulahan ako. Sinusuportahan ko ang Pangulo ng Pilipinas. Bakit? Kasi tignan mo naman ang ginagawa ng Pangulo ng Pilipinas. Talagang sinusugpo ang korupsyon. Paano mo nasabi? Nakita mo nga siya yung
nagbalandra at ang nag-umpisa para mabuko lahat itong mga kontraktor, itong mga ghost project, etc. O, kay Digong wala naman. Yabang-yabang ni Digong nun. Sabi pa, nakaupo na yung gano'n. Ang sabi ni Digong, yung mga kickback at yung mga corruption dyan sa DPWH, madami yan, mga ghost project. O biruin nyo, partida pa ho, mga kababayan. Alam pa ng dating Pangulong Duterte, yung mga ghost project na yun. Pero ang tanong, may nagawa ba? Wala. Wala naman nagawa, ano? Tapos eto ho biruin mo yung mga DDS pa ang may lakas ng loob na magsabi, ang tagal-tagal naman. No, wala pang naaresto, hindi pa naaresto. Sabi, bago magpasko, 4 na buwan, naiinip na ho sila. Samantalang ho, yung tatay nila, yung nakaupo, mga bossing, 6 na taon. Ni isa walang naipakulong. 6 na taon. Oh, ano ang naubos? Yung sinasabi nila, pinagbabawal na gamot daw, mauubos. Ubos yung kapwa natin Pilipino. O, di ho ba? Sige. Kung may maglalakas loob na DDS dyan, pagtanggol nyo nga. Diyan sa comment section, pagtanggol nyo nga. Yung mga idol ninyo, wala. Parehas lang yung mga sasabihin nyo, uy, Mark Ramos, bayaran ka. Magkano bayad sa'yo? Paulit-ulit. Tapos nasasaktan naman kapag pinakitaan natin. Di ba? Hindi na tinatanong yan. O, sabi ni Lucy, kaya itong mga ito, yung mga pambato ho nila, nahihiya ho Baka matawag din na mga uto-uto. Eto pa siguro ang kinahihiya nitong mga ito, yung mga kasamahan nila na mga DDS, na tipo bang, sasabihin mo, oy, yung presidente natin, bangag, yung presidente natin gumagamit niya pinagbabawal na gamot. Ganunin mo maniniwala agad kahit walang pinapakitang ebidensya sa kanila Di ba, Ma'am Neng Gigi? Wala ka pa, na-shoutout na kita. O, saan ka pa? O, di ba? Uto-uto, mga kababayan. Biruin mo naman, yung kila Maharlika time pa, nung talagang kasagsagan pa, nung mga, kung ano-anong mga tahi-tahing mga kwento ni Maharlika. Paniwalang-paniwala sila Di ba? Oh, meron kaming video, ilalabas na, ganito, babagsak na, bababa na, si Bangag. Ganon. Kailan ilalabas? Pagdating ng tamang panahon. Anak ng tutsa yun, Si Ma'am Janelle Vanderhurst, nandyan na din, Kaya itong mga ito, ikinahihiya po na matawag sila na mga DDS. Yun lang ho yun, mga kababayan. Alaws naman kasing mga tira, no?